Okra is one of my favorite vegetables ever. Kainin. And of course, maganda kasi dito, madali lang din siyang itanim. And you can grow this all year round, same place, tapos hindi ka na mawawalan ng supply ng masarap, at syempre masustansyang source ng pagkain. Kadalasan lang din, hindi siya yung bida pag may mga putahe tayo. So this time, gagawa tayo ng ginisang okra. Kasamahan lang natin ng protein, which is yung ating prawns. Of course, we always say, let's build our flavors. So, for our prawns, normally, kapag nagluluto kayo ng hipon or ng ito, ganito kalalaki, sugpo, niluluto nyo siya lahat. What I did, kahit nung nasa industriya pa ako, nung nasa restaurant pa ako, yung mga dishes ko na may prawns or hipon, ginagawa namin, tinatanggal na namin yung ulo. So kung baga, fina-fabricate na namin siya, nililinis na namin. Kasi nakikita namin, kadalasan, ang nangyayari, yung tira ng mga customers namin is hindi ito nagagamit or hindi rin nila nakakain. Na nasasayang itong mga parte na ito na kung baga, pwede pa naman sana nating pakinabangan. So yan, yung ating head, tsaka yung kanyang shell, itatabi natin and gagawa tayo ng kaldo. Yung pinakalaman naman yung lilinisin natin. So we call it deveining. Basically, tatanggalin lang natin yung parang pinakabituka niya. So yan, makikita nyo. Yan, yung madumi na yan. Especially if you're doing it na isa-serve more, ibebenta mo, it's a must na matanggal mo yan. It might actually affect yung flavor ng dish mo overall. And mas maganda yung presentation niya kapag ganyan. If your presentation would require you or mas trip mong iserve to ng kasama yung buntot, just make sure lang natanggalin mo yung nakatusok na yan, yung parang pinaka, yun nga, buntot niya. Kasi baka may madali. So kakat lang natin yan with our knife. Or kung may gunting kayo, snip nyo lang yan. And another part is, another restaurant standard is yung pinakabuntot na yan, make sure na scrape nyo lang din. Para lang matanggal din yung ibang kulay na nandyan. Tabi ko muna yung ating sugpo or prawns. Ito yung ating mga tinanggal. So, pinakamabilis na diskarte dito is ilagay nyo sa blender, lagay nyo ng tubig, blitz ninyo. Kung wala man kayong blender, almirez or anything na pang pound. Importante na madurog nyo yung ulo para mas lumabas yung lasa niya. Lalagyan na natin ng tubig. So habang binubuo natin yung ating flavor, yung ating kaldo, prepare naman natin yung ating panggisa. Another thing, again, another practice that we do sa restaurant is yung kagaya ng mga balat ng sibuyas. And yung mga, siguro yung mga off-cuts doon sa celery, sinasama namin yan dito. So imbis na itapon natin, again, the concept is all about building flavors. So, anything na pwede mong ma-extract dun sa mga, lalong-lalo na sa mga ingredients na sana tapon na, tinitake advantage lang natin. So yan, yung mga dahon-dahon na yan, pwede nyong itabi pa or sama na natin sa stock. So we'll just add in yung ating kamatis. Now, depende naman sa inyo kung ano yung trip ninyong isamang panggisa. Kung hindi nyo trip yung, or hindi nyo masyadong gusto yung celery, bell pepper, pwede lang din naman sibuyas, bawang at kamatis, luya.
perfectly fine. Bigyan ko lang din kayo ng background dun sa dish kasi na ginagawa natin ngayon. It's pretty much inspired nung Creole recipe na gumbo. Basically, meron tong ginagamitan ng Cajun seasoning and then ito nga tinatawag nila dun sa Cajun cuisine or Creole cuisine, yung kanilang Holy Trinity which is yung sibuyas, celery, and bell pepper. Dun sa mga familiar sa ibang Western cooking naman like French, yung kanilang tinatawag na miripwa, sibuyas, celery, and carrots naman. And yun nga, Asian, kadalasan, sibuyas, bawang, at kamatis. Minsan may ginger. So yun nga, makikita ninyo, magkakaiba yung mga panggisa that would give us an idea kung ano yung abundant doon sa lugar nila at dito sa lugar natin. So bago natin ibuhos yung ating stock, lalagyan ko muna siya ng harina para lumapot yung ating sauce. So habang inaantay natin kumulo yung ating pinaka-base, i-prepare na natin yung ating bida, ating okra. And since patapos na ako dun sa ating dish, ilalagay ko lang yung ating mantikilya. Half cook na yung ating okra, saka ko ilalagay yung ating prawns. Luluto lang natin to about 2 to 3 minutes. Let it rest for 5 more. Pwede na tayo mag-plate. Ano pa po yung mga ibang pinagkakaabalaan ng mga farmers ninyo dito sa Kinit? Integrated farming din po kasi kami dito. So, nandyan yung rice, nandyan yung corn, yung vegetables. Nag-integrate na din po kami ng organic farming. Sa likod bahay ko namin, nandyan po yung mga leafy vegetables, yung backyard gardening namin na para naging model na din po sa community. Pag pupunta sila dito, nakikita nila, na-encourage din silang maggayahin po sa kanilang bahay. Actually, yung father side and mother side ko, nag-engage kami talaga sa farming. Si father ko na nakapagtapos po sila dahil din po sa pagtsatsaga ng lolo namin na mag-farming. Nag-shift kasi ako sa medical field, pinag-medical field kami ng aming father. Pero yun nga, yung hindi mo pa rin makakaila sa sarili mo, yung dugong farmer. Kaya kung doon ka talaga masaya, yun yung pursue mo talaga siya. Tama. Agree.